A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 26 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 26, 2025 at ang ating pag-uusapan naman ngayon ay ano ang tatlong hakbang tungo sa Diyos. And for today's devotion, ito po ay pinamagatan natin, Jesus, the Savior of the world. And now for the concept by Pastor Russell. Jesus, as Savior of the world, means He came to redeem all people from sin, offering forgiveness, reconciliation, and eternal life. His birth, life, death, and resurrection are God's plan to restore humanity' broken relationship with Him. Salvation is a gift received by faith, not by works, showing God's sovereign grace and mercy. Through Jesus, the hope of redemption extends to every nation, tribe, and tongue, providing assurance to those who trust in Him. And now for our scripture, matatagpuan po natin ito sa Matthew 1 verse 21. At sabi po dito, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Sa Tagalog po, "At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." And now for our teaching from this scripture, number 1, we are lost, lawbreaker, and condemned. We are like a lost sheep, mga naliligaw na tupa, without Christ our shepherd. And Jesus as our shepherd ay natalakay na po natin ito noong December 13. Maaari lang po natin yung balikan. At because the shepherd guides the way of his sheep, si Jesus ay ating gabay. Because tayo yung mga tupa eh. Tayo yung tupang inaalagaan ng ating Diyos. But trust me, Jesus is a good shepherd. Siya po yung mabuting pastol. Habang nananatili tayong ligaw, ang iyong pastol ay hinahanap ka. Marahil ngayon nga ay natagpuan ka na niya. Through this devotion na naririnig mo ang kanyang mga salita, maaaring nakita ka na niya. At alam niya kung paano ka ibabalik sa way mo, sapat na nakahanda na para sa iyo. And we are lawbreakers. Ang Diyos kasi ay may standard. Ibang-iba sa standard ng mundong to. Lahat tayo ay lawbreakers. Sa Biblia nga ay tinatawag tayong sinner, mga makasalanan. Sa tao, kapag nanakit ka, pumatay ka, o nagnakaw ka, you are considered sinner, makasalanan ka. Sa Diyos, isipin mo pa lang yung pagnanasa kapag sa kapwa natin, nagkaroon tayo ng puot sa ating mga puso, ay kino-consider na tayo or nag-commit na tayo ng pagkakasala sa harap ng Diyos. At tayo ay hinatulan na, we are condemned. Tayo hinatulan na, haharap sa hukom, at tayo'y guilty beyond reasonable doubt. Wala nang explanation. Hindi mo na kailangan, di mo na masasabi na habang nabubuhay ako, marami akong mabuting nagawa. Lord, bakit mo ako sasabihang guilty? Kapag hindi ka naniwala kay Jesus Christ, hinatulan ka na. Ayun nga ang sabi sa John 3:18. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already because, but whoever does not believe stand condemned already because they have not believed in the name of God, one and only Son. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. But God so loved us, ayaw niya tayong mapahamak. Ikaw ang nag-break ng lawbreaker, pero ikaw rin ay pinatawad na niya at ililigtas pa niya. At ayun po yung essence ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but to have eternal life. And now, for our teaching number 2, we need Jesus as our only Savior and Lord. If you think and look up at yourself na
ikaw ay righteous, matuwid ka, walang pagkakasala, then you don't need Jesus. Jesus is the solution for those sinful people. At kung ikaw man ay guilty, alam mo sa sarili mo at aminado ka na tayo, pagdating ng paghuhukom ay huhusgahan tayo, then you need Jesus. Jesus is the only one solution. It's the time to surrender your life to Jesus because Jesus will change your life, your direction, and yourself. You will become a new creation. And for number 3, we are saved by grace through faith in Jesus. And sabi nga sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved. Para tayong naglalakad na nakapiring yung mata. At tayo'y nakita ng Diyos at ang daang tinatahak natin, kasi blind tayo, dire-diretso lang tayo kung saan tayo dali ng ating mga paa. At yung way natin is through hell, doon sa kapahamakan. Tungo na tayo sa kapahamakan, but God doesn't want that to happen. Hindi niya gustong doon lang tayo, na wala tayong magagawa. So He brought the solution, which is si Jesus, na siyang humarap at kumuha ng path na patutunguhan mo. He sacrificed His life for you to have it and live as a new creation. So yung path natin through hell, gumawa pa si Jesus Christ ng another path for you to have a choice. Gusto mo ba talaga sa hell or gusto mo kapiling ng Diyos? At yung we have a choice na. It's up on you because you have a free will. Kung tutungo ka ba doon sa inihanda sa iyo ng Diyos or pipiliin mong doon pa rin sa old path mo. And now, paano ba natin ito for Ephesians 2:8-9, ito po yung full verse. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. Naligtas ka dahil sa iyong paniniwala at hindi pa mula sa sarili mo. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast, sa Tagalog. Sapagkat sa biyaya'y kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So you are being saved from your faith and not from your works, hindi sa mga performance na ginagawa mo para sa Diyos. And now, paano ba natin itong maisasabuhay? Mayroon tayong 3 step para maisabuhay natin ito. At ito yung kailangan mong gawin ngayong araw. Number 1, repent and turn away from sin. Tumalikod ka sa mga masasama mong gawain. Walang sino man ang tunay na sumusunod sa Diyos na patuloy lang sa kanyang masamang gawain. God won't recognize you in the day of judgment. Kung sinasabi mo, follower ka niya, pero yung gawain mo hindi mo matalikuran, then don't expect that God will recognize you in the day of judgment. And for number 2, believe in Christ's finished work on the cross. Ano ba yung finished work on the cross? Si Jesus, hindi lang siya basta pinako dun sa cross. Hindi lang siya namatay dahil hinatulan siyang ipako. Si Jesus is so pure. Wala siyang bahid ng karumihan, ng kasalanan. God can only look to Jesus and not on us. Dahil hindi tulad ni Jesus, punong-puno tayo ng kasalanan at tayo nga dapat yung ipako doon sa cross. And what Jesus did on cross? He walks with the weight of our sin. Habang naglalakad siya, yung cross na buhat-buhat niya, ayun yung bigat nun, ayun yung kasalanan natin. Lahat ng kasalanan kahit hindi pa ipinapanganak. He walks with the weight of our sin in His shoulder. He hangs on the cross for you to cleanse by His blood. And God's our Father can now look upon us. So, repent now from your sins and believe that God already forgave you through Jesus Christ, our only Savior. And you don't need to hang yourself on the cross for the forgiveness kasi kahit hindi pa tayo pinanganak nung panahon ni Jesus ay ipinatawad na tayo. Pinatawad na yung mga kasalanan natin. And for number 3,
Join in a community of followers of Christ. Christ make a ministry where you can grow with Him, and so you must join them. The church is the body of Christ, hindi po yung building ha. Yung church ay tayo. And let the church build on you. Yung presensya ng Diyos, yung tahanan ng Diyos ay nasa sa atin at tayo yon. And let that grow in you. And now for our reflection, paano ba natin, gusto ko lang mag-iwan ng pagninilay-nilayan natin ngayong araw. Number one, reflection is, why is surrendering your life to Jesus the best decision you can ever make? And ayun lamang po for today's devotion, and let's have a short prayer. Father God, we thank you for the life of Jesus, for this devotion na muli mong ginamit para aming marinig ulit ang inyong mga salita. Kami nawa ngayon ay humaharap with a humble heart, Lord God. Tulungan niyo kaming makita ang inyong mga gawa, Panginoon, ng mga taong gusto niyong maging matulungan namin at tulungan kami, Panginoon. Help us recognize you at patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At sa mga lifestyle na aming ginagawa na hindi nakakapag-honor sa inyo, Lord God. Mapatawad niyo kami sa aming mga sinasambit, Panginoon, na nakakasakit, Panginoon, at nakakapag-commit sa amin bilang maging makasalanan, Panginoon. Kami nananalangin na tulungan mo kami at be the light in our path, Lord God. Kayo na po lagi ang siyang manguna at madakilan ng bawat tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. Help us to be more productive today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. See you again tomorrow to our devotion. Have a nice day ahead and God bless.